So yun na nga mga si Papsi, good day na naman sa ating lahat, no? Ito na naman mga si Papsi, may mga katanungan na naman ang mga Lala Move riders natin dyan, mga Papsi natin dyan mga si Papsi. So ano nga ba ang mas maganda mga si Papsi? Short distance ba o long distance na relasyon? Ay hindi ano pala short distance na booking o kaya long distance na booking mga si Papsi. So ito mga si Papsi, i-explain ko sa inyo pero quickie lang. At ito sasabihin ko is based on my experience mga si Papsi. Nasa inyo na yon kung gagawin nyo o hindi. Siyempre sabihin natin yung mga mga si Papsi na mga disadvantage saka advantage mga si Papsi na sa long at saka short distance na biyahe kay Lala Move. So yan mga si Papsi, unahin natin sa short distance mga si Papsi. Ang short distance mga si Papsi para sa akin ay okay naman siya mga si Papsi, no? Okay naman siya. Mabilis yung pera mga si Papsi pag short distance kasi pick and drop ka lang mga si Papsi. Di mo na mamalaya, nakarami ka na pala mga si Papsi, no? At yung tinutukoy kong short distance mga si Papsi is mga 10 kilometers pababa. Madali mo lang ma-deliver, tsaka hindi masyadong magasta sa gasolina pag short distance ka. Talagang bayad na bayad yung fare kasi may base fare, tapos yung another kilometer. Ayan. So okay din naman siya para sa akin, no? Ang disadvantage lang kasi short distance na si Papsi, kung nasa area ka na wala kang kasabay, lalo ngayon may double booking, kung wala kang kasabay mga si Papsi, yun lang. Siyempre di naman po pwedeng matagal masyado kasi short distance ka na nga, magtatagal ka pa. Kaya kapilitan mga si Papsi, no? I-deliver mo na agad. Pero isa lang yung booking mo, yun naman yung disadvantage may si Papsi. Pero kung nakasama ka na may kasama, edi goods may si Papsi, no? Karamihan ng mga nagsa-short distance may si Papsi is yung mga nagsa-sideline. Kasi yung mga nagsa-sideline may si Papsi, yung mga part-time lang nila Lala Move is talagang nagdo-double book yung mga yan may si Papsi. Pero short distance lang. Hindi ko lang alam sa iba kung naglo-long distance sila. Yun naman yung kadalasan na ginagamit ng mga part-time, Lala Move, yung short distance may si Papsi. Ginagawa ko naman may si Papsi, yung short distance ko is na yung hapon na at uwi na tayo may si Papsi. Doon ako nag-short distance kasi ayoko na mapalayo, lalo kung hindi ko sanay yung area. Ayoko na mapalayo kasi baka mamaya magkasanay o di ko alam yung area na pupuntahan ko may si Papsi. Pero usually ginagamit talaga yan pag yung pauwi na o kaya yung trip na lang nila magbiyahe. Karamihan mga Lala Move ganyan, pag trip na lang nila bumiyahe dyan lang, kahit stroll lang, parang nag-stroll ka na lang din, parang namamasyal ka na lang din pag short distance ka mga si Papsi. At yung kita okay din naman para sa akin, no? Ang lang naman ang short distance mga si Papsi, 10 kilometers pa baba. Disadvantage siya lang lalo pag nag high demand. Iba kasi yung high demand at saka holiday surcharge mga si Papsi. Pag holiday surcharge yung pag-uusapan mga si Papsi, goods ako sa short distance. Alam nyo kung bakit? Kasi pag holiday surcharge mga si Papsi is may plus 40 yan mga si Papsi. So kung imagine mo kung nakalima kang booking, may 200 ka agad kasi holiday surcharge, may plus 40 yan mga si Papsi, no? Yun naman advantage para sa akin sa short distance. Ang disadvantage lang ng short distance pag high demand mga si Papsi is yun nga, mas mababa yung pagka high demand niya pag short distance. Iba kasi yung high demand tsaka holiday surcharge. Yung holiday surcharge plus 40, yung high demand naka-base yun kung gaano ka layo yung fare mga si Papsi na idadagdag nila. Alam mo, pag naka-high demand ka naman sa short distance mga si Papsi is yun lang, medyo mababa kasi malapit ka lang mga si Papsi. Mas mababa yung high demand, no? So yan yung goods and bads ni short distance mga si Papsi. Dako naman tayo ngayon dito sa may long distance mga si Papsi. Long distance mga si Papsi, parang relasyon lang din yan mga si Papsi, na kung LDR kayo, siyempre kung kayo, pero kung hindi ganun yun. So ito, may iba tayo. Ito, long distance kasi para sa akin lang mga si Papsi, maximum of 25 kilometers hanggang mga 12 kilometers o kaya mga 15, gano'n. So ang kagandahan naman ng long distance mga si Papsi, yung iba kasi talagang pumipira ng long distance, yung mga 50 kilometers, 60 kilometers, pero ako hindi ako masyado mahilig sa ganoon mga si Papsi, no? So based on my experience sa pagka long distance mga si Papsi,
Okay naman siya, may si Popsi. Pag yung mga about mga 20 kilometers yung tatakbuhin mo, okay siya kasi magsasabay ka, dalawang booking. Okay siya, may si Popsi. Pero yung sabihin natin na mga 30 pataas na kilometers, medyo alanganin ako mga si Popsi, kasi mas mababa na yung fare mga si Popsi kung medyo malayo ka, unless kung depende lang kung naka high demand. Kailangan pag naka high demand lalaki yan, pero pag yung normal days lang na walang high demand, walang holiday, is medyo mababa mga si Popsi, no? Para sa akin sa long distance, at madami kang kakainin oras dyan, tsaka madami kang kakainin na gasolina. Pero pag minsan, pag nagsamba mo naman na malaki yung fare, edi okay lang. At kung may mga tip, malalaki din mga Popsi. So alanganin ako sa gasolina sa medyo 25 kilometers pataas na mga Popsi, no? Yun nga, madaming kakaining oras tsaka gasolina mga Popsi. Natin mga Popsi is yung holiday surcharge ng long distance mga Popsi. Yung holiday surcharge ng long distance, hindi rin ako masaya doon para sa long distance mga Popsi. Real talk lang mga Popsi, ha? Kasi pag naglo-long distance ka mga Popsi, yung parang holiday surcharge mo lang naman is 40 pesos. Mas preferable sa akin yung short distance, kasi madideliver mo agad, may 40 pesos ka na additional agad mga Popsi. Pero kung yung long distance, siyempre matatagalan ka bago mo makuha yung 40 pesos na i-deliver, no? Pero malaki din naman yung fare, depende pa din mga Popsi, no? Kaya mas prefer ko pag pag long distance na naka holiday surcharge, hindi long distance. Hindi ko prepared yung long distance na naka holiday surcharge. So ito naman, dako tayo sa high demand na long distance mga Popsi. Yan, gustong gusto ko yan mga Popsi. Pero hanggang 25 kilometers lang ako sa long distance ko, 25 to 30 mga ganon. Gustong gusto ko yan pag naka-high demand mga Popsi. Kasi the more na mas malayo ka mga Popsi, the more na mas malaki yung high demand na ibibigyan nila alam move mga Popsi. Kaya mas pabor ako sa long distance pag high demand ang pinag-uusapan, kasi mas malaki mga Popsi. Halos karamihan ng mga gumagamit ng long distance mga Popsi is yung mga medyo malalayo dito sa NCR, which is yung mga iba galing Muntinlupa, yung mga iba galing sa Cavite, galing sa may mga Bulacan, no? Kaya Laguna, yung mga yan. Yun naman usually gumagamit ng long distance mga Popsi. Kanya na lang tayo mga Popsi, kung ano yung alam mong mas malaki yung pero, kaya kung saan ka mas komportable na magbiyahe, edi doon ka may Popsi. Kung gusto mo ng stroll lang, edi mag short distance ka. Edi kung gusto mo talaga ng long distance na travel, edi mag long distance ka. Ganun lang may Popsi, enjoyin mo lang ang buhay. At wala na ito, ngayon sana mag short distance ka, bukas mag long distance ka. Ganun, alternate lang. Nasa choice mo na lang din yun may Popsi, kung ano ba yung kukunin mong booking. Tanong, piliin mo naman sa kanilang dalawa mga Popsi, no? Okay naman sa akin, para sa akin itong dalawa, itong short at saka long distance. May mga advantage at saka disadvantage lang naman ako na naobserbahan based on my experience mga Popsi, which is ngayon nasabi ko na sa inyo, at sana makatulong para sa ganyan, mabawasan yung mga isip-isip nyo na kung ano ba talaga ang mas maganda. Choice na lang din ng mga delivery rider mga Popsi. Kung mas malaki yung fare ng short distance, bakit hindi, di ba? Kung mas malaki yung fare ng long distance, bakit hindi? So ganun lang yan, depende lang din sa pagbabago ng fare, kasi hindi naman palagi normal lang yung fare mga Popsi. Minsan may holiday o kaya may high demand surcharge, yung maraming mga deliver, o kaya may season, no? At hindi ko kayo mapipilit mga Popsi, no? Kung ano pipiliin mo nyo sa kanila, kayo lang din, tayo lang din ang gagawa yung kita natin sa isang araw. Wala naman ibang katulungan na gagawa na sa atin ng booking, unless yung bibigyan lang mga customer natin ng mga tip. Yung mga iba nga may mga sariling CS na yung mga yan, may mga kontrata na yung mga yan. Tayo wala tayong ganun, yung kontrata siya sabi nila, wala tayong ganun. So ang technique ko din may Popsi, pag yung maaga tayo lumalabas may Popsi, kumukuha tayo ng long distance muna, mga 6 hours, tapos saka tayo mag short distance the rest of the hours, which is doon na lang tayo sa malapit sa atin para sakto pag-uwi natin.
So yan mga Papsi. At good luck sa mga delivery riders sa kasama ko. At sa mga magiging delivery riders pa. At sana nakatulong to kahit konti lang. At nabawasan kayo mag-isip kung ano ba ang good and bad ng short at saka long distance. Ganyan talaga mga Papsi. Pag delivery rider, kailangan ng long pasensya. At pag delivery rider mga Papsi, kailangan hindi naka-short para iwas huli. Dapat naka-long pantalon. Kaya mga Papsi, see you sa kalsada mga Papsi ha. Sa mga mag-a-apply o kaya sa mga dati na o kaya sa mga veterano na nalala mo works out. Lagi natin natandaan na today's the day of the day that every day is okay. Lalo mo ito na mga Papsi. Peace out.